Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, iaano ko lang yung nangyari sa atin dito sa Hong Kong, yung pagkasunog ng 7 na building. Ayan, so sobrang nakakalungkot, no? And maraming mga Pilipino din yung na-missing. So isa lang yung ano niyan, kung hindi sila matagpuan na buhay, patay talaga sila. So kahit ako, iniisip ko pa lang, 35 floor kami dito, iniisip ko kung magkasunog, kung paano ako magsusurvive. Hindi ko din alam kung paano. Kaya pinipray ko talaga na Lord, wag naman, isafe nyo naman kaming lahat dito sa Hong Kong na sana walang mga Pilipino yung maging ganyan pa uli. Kasi nga, grabe, hindi ko ma-explain. Hindi ko kaya. Yung sunog nga lang na konti lang, yung mga sunog lang na ganito, oh, masakit na nga yan eh. Ano pa kaya yung ano, yung ganun. Grabe. So, ay, kaya kayo, tignan nyo na yung mga exit point dyan, kung saan kayo pwedeng umano kung merong sunog, fire exit. And meron daw isang room sa bawat building na parang ano siya, fireproof, ganon. So hanapin nyo yun kung saan banda or anong floor sa inyo dyan yung pwede kayong magtago, ganyan. Kasi parang sinasabi nila fireproof, meron daw kada isang building na ganon. So may isang room daw doon na hindi masyadong matupok ng apoy. So hanapin nyo yung sa inyo. And also, yung bag nyo, always nyong i-ready, ganyan. Yung sa akin, nandyan na kung ano yung mga gamit ko pag day off nang lumabas ako. Hindi ko na yan dyan kinukuha sa bag ko. Nandyan na lahat. Ang kinukuha ko lang cellphone tsaka headset. Yung pera ko, passport ko, tapos may tubig din ako parati nalagay dyan. Ayan. So, para in case ba, damputin nyo na lang yan. Kawawa kasi, para pagka in case na merong magka-emergency, hawak nyo na kaagad, damputin nyo na lang yung bag nyo. Sama nyo na yung mga cellphone. Huwag nyo nang isipin yung mga damit. Kaya natin bumili ng tig 10 dito na damit. Isipin nyo lang pera, documents nyo. May isang Pinay na in-interview doon sa Home Sweet Home ba yun? Parang nadampot niya pa ata yung gamit niya. Ay hindi, cellphone niya lang yung nadampot niya na bumaba siya. 9th floor daw sila, tapos yung nadaan na nila daw, may mga nagbabagsakan na mga nasusunog. Pero thanks God, nakasurvive silang dalawa ng alaga niya. Sinasabi niya na, tumakbo ka! Ayan, takbo ng takbo kasi mamamatay tayo dito. Kasi nga, yung fire alarm nila is hindi gumagana. So, nung wala talaga silang alam-alam na nasusunog na sa baba. So, ako siguro, kung mangyari dito sa amin, kung hindi ako makadaan sa baba kasi nandun yung sunog, sa taas ako, doon sa pinakataas talaga ako. May choices ako doon. Sa pinakataas, 35, parang ilang floor na lang taas na. So, doon yung apoy siguro, hindi naman kaya ko pa siguro kasi hindi kulob doon. Baka kaya ko makasurvive pag sa taas ako. Hindi ko lang sure. Pero may hangin kasi doon na malalanghap na iba yung sa aso, iba din yung sa ano. And also guys, kapag may sunog, yung towel basain nyo or kahit anong na damit na mabasa nyo, ilong nyo para makahinga kayo. And gapang kayo sa floor kasi doon yung medyo safe. Doon yung wala masyadong usok sa baba kasi yung apoy yung usok pataas. So doon kayo. So hindi ko lang alam kung kaya kong mag-survive. Kaya talagang iniisip ko pa lang, natatakot na ako. Ayokong isipin na yung building namin magkasunog. Kaya kayo pray lang talaga tayo always. Pray lang tayo na sana safe tayong lahat dito. Nakakatakot siya guys, sa totoo lang. As in, lalo yung mga yun, may Indonesian, 4 yung 4 na yung namatay sa kanila ata or 3. So, hindi mo rin naman kasi pwedeng maiwanan yung amo mo, tapos susurvive ka, tapos yung alaga mo, naiwan mo. Kasi nga, ikaw yung masisisi din ng amo mo, bakit ikaw nakaligtas, yung pamilya ko hindi. Yun din siguro yung iniisip ng iba, lalo pag alaga nila matanda. Wala, 2 kayong mamamatay dyan, sa totoo lang. Buti na lang yung mga kasi mga bata pa yung mga alaga ng mga Pinay, pero may mga missing, marami pa nga yung missing natin ng mga Pilipino kaysa sa Indonesian. So I pray and I declare na sana buhay sila, please lang Lord. So naiisip ko pa lang yun, paano kaya pag isa ako doon? Paano? Hindi ko alam kung paano matatanggap ng mama ko. So, sa
grabe talaga, condolence sa lahat. And pray lang talaga tayo always. Hindi natin talaga alam yung kapalaran natin. Si God naman yung may ano niyan. Kasi may iba naman na wala sila doon nung nagkasunog. Katulad nung in-interview, may kasama siya na matanda sa bahay, tsaka yung amo niya na mag-asawa, tsaka yung bata. Yung amo niya na mag-asawa is nagtrabaho. Tapos sila lang, tsaka yung bata, yung naiwan sa bahay, yung bata nanonood ng TV. Tapos, yung matanda, nakasama nila kasi lima yung alaga niya, 5 yung family sa bahay, so asawa, anak, tapos yung lola ta siya. Sakto yung time na yun, yung lola lumabas kasi may binili lang saglit sa labas. Alas 3 na yun guys eh. Yung mga ganyan, hindi na yan oras ng pamalengke nila kasi pamalengke nila umaga hanggang yung pamalengke sa hapon, konti na lang yung gumagawa niyan. More on umaga talaga sila na mamalengke. Pero nung time na yon may binili lang talaga yung matanda sa labas. Sakto, nasa labas siya. Kasi kung dalawa sila nandoon, bata tsaka matanda, hindi niya alam kung baka mabuhay pa sila. Kasi nga, hindi niya maiwanan yung matanda. Hindi kaya ng matanda tumakbo ng mabilis. Buti na lang yung alaga niya, yung kasama niya. Tapos inaano niya, sinisigawan niya talaga, tumakbo ka, mamamatay tayo dito. Talagang, ay, Diyos ko, kung ako lang, hindi ko alam kung paano ko rin yun masusurvive. Diyos ko, Lord. 9 floor sila. So, pray lang tayo. And, ayan, guys, magiging, naman kayo, alam nyo yung sa Facebook, yung iba kasing mga OFW or yung mga ibang Pilipino dito sa Hong Kong na nagpo-post yung South China Morning Post ng about sa mga nangyari, about magdo-donate ng tig 10,000 Hong Kong dollars sa every family. Itong ibang mga Pilipino, makakomment doon, ay buti pa dito, naalala ko na naman si Alan Cayetano sa ganyan. Alam nyo, nandito na tayo sa part na, andito na tayo sa part na malungkot yung buong Hong Kong. Tapos yung mga Pilipino doon, nagko-comment pa ng, buti pa dito, yung gobyerno sa Pinas, ganto-ganto. Saglit muna, wag muna yung Pilipinas, napaghahalataan tayo, as in minsan nakakahiya maging Pilipino. Yung gusto ko sanang, kaya may isa doon na sinabihan talaga yung isang babae na nagsabi na, buti pa dito sa Hong Kong yung gobyerno ganyan, sa Pilipinas napakawalang kwenta ng gobyerno ganyan. Hindi ako maka-BBM, hate ko si BBM, pero guys, wala tayo sa wag mo na yan ngayon, nandito tayo sa part na malungkot yung lahat. Tapos, sinabihan siya ng isa ding Pilipino na, ikaw napaka-bobo mo talaga. Sinabihan siyang ganun. Napaka-bobo mo talaga. Alam mo na nga ipasok mo pa yung politika sa Pilipinas, napakaulang kwenta mo. Talagang ginanon siya ng isa. Nag-away sila doon. So, imbes na yung mabasa ng mga pamilya, condolence, ayan, may sadis, ganun. Yung simpatya ba? Yung makikita mo doon yung mga Pilipinan, ang iingay. Tapos yung mga popular content creator sa Facebook, nag-aaway-away pa sila. Ay, bahala kayo dyan. Buti na lang hindi ako popular sa Facebook. Dito lang ako sa YouTube, tahimik dito. May mga basher man ako, konti lang. Hindi katulad sa Facebook na sila-sila lang din nag-aaway-away. Bahala kayo dyan. Dito lang ako sa YouTube. Tahimik yung buhay ko dito. So, ayun lang. Yun nga, pray tayo. And sabi nila tutulong daw doon, pero marami ng mga tumutulong ng mga mga Hong Kong. Alam nyo, napakaganda ng government ng Hong Kong. Halos lahat ng mga malalaking kumpanya nag-donate. Milyon. Wala tayong ganyan sa Pinas, guys. Nakakainggit sila, 'di ba? Nakakainggit yung gobyerno nila. Tapos 2 trillion yung talaga yung China yung nag-donate. Tapos yung mga dito sa Hong Kong, mga company, mga ganyan, basta, halos lahat. Alam niyo yung kada isang tao na nasunugan, ang octopus card nila may laman na 2,000 Hong Kong dollar. So, donate yon ha. Iba pa yun sa meron pa silang 200 200,000 Hong Kong dollar sa mga pamilya na namatayan. Ayan, napakagrabe ng Hong Kong. As in, wala tayong ganyan sa Pinas. Nakakalungkot. Sa namin, yung neighbor namin namatay dahil sa baha. Ang binigay is 20,000 pesos. So, yun na yun. So, hindi katulad dito sa Hong Kong. Ang ganda dito sa Hong Kong. So, hindi ko lang alam kung, ewan ko, magkano yung ibabayad nila sa mga domestic helper na namatay dito sa Hong Kong. So,
pray ko lang sana na, sana buhay yung mga Pilipino na na-missing. Wala pa namang Pilipino na nasabi na namatay. And meron talaga ngayong isang Pilipina na talagang napakasikat niya sa social media kasi pinrotektahan niya talaga yung 3 years old na at 3 months old na bata. Ayan. So, na-rescue sila and thanks God. Ayan. So, siya yung dapat talaga itrato tayo ng mabuti ng mga amo natin kasi oras ng kagipitan, hindi natin sila kayang iwan. Isasakripisyo nga natin yung buhay natin para sa kanila eh. Ganun natin sila kamahal kasi guys, ako iniisip ko din kung ililigtas ko yung sarili ko tapos yung alaga ko hindi ko maligtas, wala akong mukhang ihaharap sa amo ko kung ako nakaligtas tas yung alaga ko hindi. Kaya okay na, mamatay na lang kaming dalawa kaysa sa ako yung maligtas tas pagdating doon, puno ako ng sisi. Wag na oy. Dalawa na lang kami. Okay na ako. Kung hindi man siya maligtas, dalawa na lang kami. So yun na lang yung iniisip ko. Kaya talagang iniisip ko ngayon kung mangyari yun, hindi ko alam kung ano. Sana lang nga, Lord, gabayan nyo kami lahat dito. Ayan. So pray lang tayo always, guys. Sana talaga walang Pinay. Yun talaga yung pinaka-pray ko. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.